pagkilala sa mga delikadong corn snails ay maaaring maging isang hamon dahil sa iba't ibang species at ang kanilang iba't ibang mga pattern at kulay. Sa kabuuan, ang lahat ng corn snails ay nagtataglay ng lason, ngunit ang antas ng toxicity ay nag-iba sa bawat species. Ang ilang mga tip para malaman kung ang isang corn snail ay delikado o hindi ay ang mga sumusunod. Isa, tignan ang hugis ng shell. Ang mga delikadong corn snails ay karaniwang may mga shell na may malalim na mga ukip at makulay na mga pattern. Gayunpaman, hindi ito isang tiyak na batayan dahil ang ilang mga delikadong species ay maaaring magmukhang simple at hindi nakakatakot. Dalawa, pag-aralan ang kanilang behavior. Ang mga delikadong corn snails ay karaniwang aktibo sa gabi at sila'y mga carnivorous na nag-aabang sa kanilang biktima. Kung makakita ka ng isang corn snail na aktibo sa gabi at tila nag-aabang, ito ay maaaring isang senyales na ito ay isang delikadong species. 3. Huwag hawakan. Ang pinakamainam na paraan upang manatiling ligtas ay sa pamamagitan ng hindi paghawak sa kanila. Ang mga corn snails ay hindi agresibo, ngunit sila ay maaaring tumusok at mag-inject ng lason bilang isang depensang mekanismo kapag sila ay nabantaan. Tandaan na kahit na ang mga tip na ito ay maaaring makatulong, ang pinakamahusay na paraan upang manatiling ligtas ay sa pamamagitan ng pag-iwas sa paghawak sa mga corn snails kung hindi ka sigurado sa kanilang species. Huwag kalimutan na ang mga corn snails ay maaaring maging mapanganib kahit na sila ay mukhang kaakit-akit at hindi nakakatakot. Kaya't maging maingat kapag nakakita ng mga corn snails habang nasa dagat. Ang corn snails ay maaaring maging isang banta sa mga tao dahil sa kanilang makamandag na tusok. Ang laso ng isang corn snail ay maaaring maging sapat na malakas upang agad na paralisahin at sa kalaunan ay patayin ang kanilang biktima. Sa katunayan, ang lason mula sa isang corn snail ay may theoretical na potensyal na pumatay ng hanggang 700 na mga tao. Ang ilang mga epekto ng laso ng corn snail sa mga tao ay maaaring isama ang mga sumusunod. 1. Sakit o pamamaga sa lugar ng tusok. 2. Kalamnan na kahinaan o pagka-paralyze. 3. Panlalabo ng paningin. 4. Hirap sa paghinga. 5. Pagkawala ng kamalayan. 6. Sa madalang mga kaso, ang tusok ng corn snail ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Tandaan na ang mga tusok ng corn snail ay hindi pangkaraniwan at karaniwang nangyayari lamang kapag ang snail ay nabantaan o na-provoke. Kaya't maging maingat kapag nakakita ng mga corn snails. Ang paggamot sa mga tusok ng corn snail ay karaniwang suportado. Ito ay nangangahulugan na ang layunin ng paggamot ay upang mapanatili ang pasyente na buhay at komportable habang ang kanilang katawan ay nag-aalis ng lason. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin kapag may tusok ng corn snail. 1. Tumawag ng ambulansya. Ang mga tusok ng corn snail ay maaaring maging mapanganib at maaaring maging sanhi ng malughang mga sintomas. Kaya't mahalaga na makakuha ng medikal na tulong agad. 2. Suportadong pangangalaga. Ang pasyente ay maaaring kailanganin ang suportadong pangangalaga, kasama ang saplolo sa paghinga at kontrol ng sakit habang ang kanilang katawan ay nag-aalis ng lason. 3. Huwag gamitin ang tubig tabang. Ang paghuhugas ng lugar ng tusok gamit ang tubig tabang ay maaaring maging sanhi ng pagkalat ng lason, kaya't inirekomenda na gamitin ang suka o dagat na tubig sa halip. Ang mga lokal na hakbang, tulad ng pag-iniksyon ng epinephrine at neostigmine, ay mukhang hindi masyadong epektibo at ang mga ulat na ito ay nakakatulong ay hindi pa napatunayan. Tandaan na kahit na ang mga tip na ito ay maaaring makatulong, ang pinakamahusay na paraan upang manatiling ligtas ay sa pamamagitan ng pag-iwas sa paghawak sa mga corn snails kung hindi ka sigurado sa kanilang